Nagtataka at problema ang landlady na ito kung bakit ang kumpanyang nagrenta ng kanyang office space ay hindi pa rin nagbabayad 3 buwan na. Nakareceive siya ng tawag mula sa bangko at napag-alaman niyang lahat ng post-dated checks na inisyu ng tenant niya sa kanya, lahat ay tumalbog dahil walang pondo or ayon sa pagkakasabi ng bangko, close account. Pina-inspeksyon ng landlady sa kanyang staff ang office unit dahil hindi na nila ma-reach or hindi na nila mahagilap yung tenant. Napag-alaman ng staff na meron pang mga naiiwang gamit yung tenant sa loob ng opisina at ito'y nireport niya sa landlady. Dahil sa hindi na nagpapakita ang engineer na tenant ni landlady at hindi man lang ito nagme-message sa kanya, napag-isipan niyang mag-search sa Facebook para sa makahanap ng kung sino mang taong makakatulong sa kanya. Sinuwerte naman ang landlady at natagpuan niya sa Facebook ang misis ng engineer na tenant niya. At dito niya ikinwento lahat ng issue na iniwan sa kanya ng engineer na tenant niya tungkol sa office rental space. Nagkasundo ang landlady at ang misis ng engineer na kukumbinsihin ni misis ang kanyang mister na mag-move out na lang dun sa office space dahil hindi na rin naman sila nakakabayad ng upa. For more than 3 months na, pati ang utility bill sa kuryente at tubig ay hindi rin nababayaran. Problema rin ang misis ng engineer kung saan nila itatambak yung mga gamit sa opisina kung sakaling mag-move out sila. Nakaisip na rin ang paraan ng misis at ang engineer at napagdesisyonan nilang mag-move out na lang. Pagkatapos ng ilang araw na paghihintay ng landlady, finally, ito na yung araw na naghahakot na ng gamit yung engineer at yung misis para ilabas lahat ng gamit nila sa office space. At bilang partial na kabayaran, nakiusap ang landlady sa misis at sa engineer na mag-iwan ng gamit kapalit ng mga pambayad nila sa utilities gaya ng tubig at kuryente. Nag-iwan ng 2 sets na air conditioner ang engineer kapalit ng pambayad nila sa tubig at kuryente for 3 months. Pero hindi na sila siningil ng landlady sa iba pa nilang utang sa renta, gaya ng more than 3 months na upa. At forfeited na rin ang deposito nila. Sa forfeited na deposito naman, ibabawas lahat ng damages at mga repairs na gagawin sa 2 paupahang office space na naiwan ng engineer at kanyang mga tauhan. Ikaw, may landlord horror story ka ba? Kung meron, please share down below sa comment section natin at pag-usapan natin yan. Thank you. Please subscribe.